nag-study. Nag-study. Sino pa? Jessa. Ngayon ako mga mag-aaral. Mag-aaral. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, ang aming topiko ay tungkol sa pagsusulit. Maaari niyo bang basahin ang unang layunin? Maisa-isa ang katagihan ng mabisang pagsusulit at kung ang mga hakbang sa pagbuo ng katanungan o pagsusulit. Maipahayag ang kasanayan na dapat taglayin ng isang mag-aaral. Matuklasan ang kahinaan at kalakasan ng mga hakbang sa pagsusulit. Bago tayo magpapatuloy, ngayon ay ito naman yung gagawin natin sa paunang gawain. May tatlong gustong mag-present, yung mag-voluntaryo para sa pagsagot ng katanungan. Sino? Jeda, Laika, and LJ. Pumili ng kulay. Pink na kalayka, brown. Pink kalayka. Green. Maaari niyo bang basahin sa lahat at magbigay ng sarili niyong mga opinion? Para sa iyo, ano ang pagsusulit? Para sa akin ang pagsusulit, ito ay ginagawang batayan kung natutunan ba tayo, kung meron tayong natutunan sa ating aralin, ito ang nagsisilbing. Ito ay kadalasan ginagawa pagkatapos ng talakayan or ng diskusyon upang masukat ang ating mga nalalaman or natutunan sa binigay na topiko. Bigyan ng palakpak ang unang kalahok. Pangalawa. Ang pangalawa, ano ang mga estratehiya na dapat taglayin o gawin ng mga mag-aaral bago ang pagsusulit? So para sa akin, ang mga estratehiya na dapat gawin ng mga mag-aaral ay mag-study o mag-aral ng mas maaga para mas makasagot tayo na mabuti sa ating pagsusulit. Maraming salamat. Bigyan ng palakpak. Ito ang aking katanungan. Nabasa mo na ang panuto na piliin ang tamang sagot, pero mas pinili mo pa rin ang maling sagot. Para sa akin, bakit nabasa ko na yung panuto, pero bakit mas pinili ko pa rin yung sagot? Yung pinili ay maling sagot, rather. Mas pinili ko yung maling sagot kasi nga hindi ako nakapag-aral. Kaya yun, mali yung sagot. Bigyan ng palakpak. Maraming salamat sa mga nag-cooperate. Ngayon dumako naman tayo sa ang pagsusulit sa pagtuturo at pagtatugon ng mga mag-aaral. Una, Pagpapasya ukol sa kakayahan sa pagtuturo. Pangalawa, nasusukat ang bahagdan ng natutunan ng mag-aaral sa mga araling na talakay. di ba sa pamamagitan ng pagsusulit, dito natin masusukat sa isang mag-aaral kung saan yung kahinaan niya at yung kalakasan niya. At dito rin pinapakita na malalaman ng isang guro kung siya ba ay nag-aral o hindi. Pangatlo, Nalalaman ang kahinaan o kausayan. kagaya ng sinabi ko, At panghuli ay natutuklasan ang mga bahagi ng aralin na nangangailangan ng muling pagtuturo at ng puspusang pagsasanay. Pagtuklas sa mga balakid ng pagtuturo. maaari niyo na lang bang basahin para malakas yung boses. Pagpapamuti ng maaga sa pagtuturo. Naman kapag hindi natin binasa or hindi naman natin nauunawaan. At dito naman tayo sa mga pagsusulit na integratibo, pagsulat ng composition, mga kabutihan ng pagsusulit na pasanaysay, mga kahinaan ng pagsusulit na pasanaysay. At ngayon tutunghayan natin yung, isa-isahin natin yung apat. Yung una, Mga pagsusulit na integratibo. sumusulit sa ilang kasanayan at elemento ng wika ng sabay-sabay. Pangalawa, Sinusukat nito ang kasanayan ng nag-aaral sa paggamit ng mga bahagi o kayarihan ng wika, kaalaman sa talasalitaan, paglalahad at pag-uurgan sa mga ideya at paggamit ng mga dating kaalaman at iskema sa pagtalakay
pagsasaulo. Dapat tayong mga mag-aaral, tayo ay dapat mag-aral ng mabuti, hindi na aasa sa katabi. Mga kahinaan ng pagsusulit ng pagsasanay. Una, subjektibo, ang pagmamarka dito ay mababa ang reliability at validity. Pangalawa, may pagkakataong nagbibigay kaba o takot ito sa mga mag-aaral. Pangatlo, mahirap iwasto o bigyan ng puntos. At panghuli, hindi din tayo sa pag-aaral na di magandang magsulat. Dumako naman tayo sa mga hakbang sa pagbuo ng pagsusulit. Una, pagpaplano ng pagsusulit. Pangalawa, paghahanda ng pagsusulit. Pangatlo, magbibigay ng pagsusulit. At pang-apat, pagwawasto ng mga papel. At panghuli, pagpapahalaga ng pagsusulit. Ang pagsusulit na may dalawang pamimilian o alternate response test. Ito yung mga dapat nating pagpipilian or dapat iwasan sa paggawa ng pagsusulit. Una, iwasan ang malawak ng pangkalahatang pahayag kung ito ay kailangang sagutin ng tama o mali. Dapat bilang isang guro, huwag tayo magbigay ng napakahabang-habang mga katanungan tapos yung choices naman is tama o mali lang man din. At pangalawa, Iwasan ang negatibong bahagi. Iwasan ang di mahalagang bahagi. So sa paggawa ng pagsusulit, yung mga importanteng mga tanong lang yung dapat na gawin ng isang guro. Hindi yung paligoy-ligoy na tanong para hindi mahirapan yung mga estudyante o mag-aaral. Pangalawa, iwasan ang negatibong bahagi. Pangatlo, iwasan ang mahaba at malawak na pangungusap. Kagaya ng sinabi ni Gracie kanina, iwasan yung masyadong mahaba na mga pangungusap o tanong na ang sagot naman is tama o mali. Kasi masyadong mahirapan talaga yung mga mag-aaral sa pagsagot. Pang-apat, iwasan ang dalawang ideya sa isang pahayag. Panglima, kung ang opinyon ilagay sa sanggunian, maliban kung ang kakayahang kumilala ng opinyon ang tiyak na sinusukat. Pang-anim, ang tamang pahayag at maling pahayag ay kailangang may pantay na haba. So dito sa pang-anim, kailangan yung mali at ang tamang pahayag ay dapat pantay. Kasi pag mahaba yung isa, tapos maikli yung isa sagot ng mag-aaral doon, pipiliin niya yung mahaba. Kaya yung nasa isipan niya, baka ito yung tamang sagot kasi mahaba siya. So, iwasan din natin yun. At panghuli, ang biglang na tama at maling pahayag ay kailangan magkasinlabi. Sorry. dito naman tayo sa pagsusulit na pagtatapat-tapat. Ito yung dalawang hanay, yung promise o batayan, yung batayan natin sa pagsusulit. At may tinatawag din tayong kagaya ng sa subject na assessment na yun, na TOS, parang guide curriculum din, na yun yung batayan natin sa paggawa ng pagsusulit o yung test paper at kasagutan. Tapos, bago tayo may ipapagawa muna kaming aktibidad. Ay, gawain. Dito naman tayo sa pagsasanay. Handa na ba kayo sa ating aktibidad na gagawin ngayon? Ano? Oo, hindi. Babasahin ko ang panuto. Bumuo ng 4 na grupo at sasagutan ang mga katanungan. Oo, pwede, hindi, iwan. Pabilisan lang ito ng sagot. At ang 4 na grupo ay may mga pangalan. Unang grupo, ploma. Pangalawa, lapis. Pangatlo, papel. At panghuli is pencil. Unang tanong, naka-perfect ka na ba sa pagsusulit? Una si Harvey. Mag-record ka. Oo. Bigyan ng palakpak yun. Pangalawang tanong
susunod ng ano-ano ang apat na kasanayan ng pagsusulit. A. Pagbasa, pagsasalita, pagsulat, pakikinig. B. Pagsulat, pakikinig, pagbasa, pagsasalita. C. Pagsasalita, pagsulat, pakikinig, pagbasa. D. Pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat. Number 3. Ito ay sumusulit sa ilang kasanayan at elemento ng wika ng sabay-sabay. A. Pagsulat ng composition. B. Mga kabutihan ng pagsusulit na pagsasanay. C. Mga pagsusulit na integratibo. At D. Mga kahinaan ng pagsusulit sa pagsanaysay. Pang-apat. Tapos na ba? Sinusukat nito ang kasanayan ng mga nag-aaral sa paggamit ng mga bahagi o kayarian ng wika. A. Pagsulat ng composition. B. Mga kabutihan ng pagsusulit na pagsasanay. C. Pagsusulit na integratibo. At D. Mga kahinaan ng pagsusulit na pagsanaysay. Pang-5. Sa paanong paraan ng pagsusulit na integratibo? A. Sinusukat nito ang kasanayan ng mga nag-aaral sa paggamit ng mga bahagi o kayarian ng wika, kaalaman, sa talasalitaan, paglalahad at pag-oorganisa ng mga ideya at paggamit ng mga dating kaalaman at eskema sa pagtalakay sa mga paksa. B. Sumusulit sa ilang kasanayan at elemento ng wika ng sabay-sabay. C. Ang mga mag-aaral ng maging mahusay sa kanila kakayahang mag-isip, magpahayag at magpaliwanag. D. Subjektibo ang pagmamata nito dito kaya mahaba ang reliability at validity. Pang-6. Mga kahinaan ng pagsusulit na pagsanaysay. A. Madali ito ihanda at ibigay. B. May pagkakataong nagbibigay kaba o takot ito sa mga mag-aaral. C. Hindi bintahi sa pag-aaral na di magandang magsulat. C. D. May pagkakataong nagbibigay kaba o takot ito sa mga mag-aaral. 7. Si Lixie ay mahilig mamasyal. Pumupunta siya sa ibang bansa para makita ang iba't ibang magagandang tanawin sa loob at labas ng bansa. Isinusulat niya ang lahat ng kanyang mga karanasan sa buhay. Ano ang tawag dito? A. Pagsusulit na integratibo. B. Pagsulat ng composition. C. Pagsusulit ng pagsasanay. D. Lahat ng nabanggit. Wala sa nabanggit sa pang-ito. Pang-8. Nais ni Lixie na gumawa ng pagsusulit para sa kanyang mga mag-aaral. Anong hakbang ang karaniwang dapat gawin? A. Pagwawasto ng mga papel. B. Pagsusulit na pagtatapat. C. Pagpaplano ng pagsusulit. At D. Pagbabasa. Number 9. Si Ginang Santos ay nagbigay ng pagsusulit sa kanyang mga mag-aaral. Para mas madaling maintindihan ng kanyang mga mag-aaral ang mga tanong, ano ang mga katangian ng mabisang tanong ang kanyang isaalang-alang? A. Hindi malinaw ang pagkalalahad. B. Mahaba at mahirap intindihin. C. Maikli at tuwiran. D. Wala sa nabanggit. Number 10. Si Glenda ay may hina sa asignaturang Pilipino, ngunit sinisikap niyang pag-aralan ng maayos ito. Ano ang kanyang pangunahing layunin? A. Makapasa at hindi babagsak sa asignaturang Pilipino. B. Bigyang tuon para maunawaan ng maayos.